back sa ating channel na It's a Trap. So ngayong ano na to, akit lang natin dito sa taas at nag-check tayo, no, as usual ng mga plants natin. Unang nakita ko, ito, hinahikay na naman ng daga. Kaya lagi tayo nagtatrap eh. Hanggat hindi niya nakikailaman yung mga laman, ayos lang sa akin yan. Pero ito yung nangyari sa baba. Nakaraan, yung isa yung kanyang dinari. Nandoon. Ngayon, ito naman. Tapos, ito. So, kaya ang gagawin ko ay makaibaba ko dito yung isang cage na para sa mga seedlings. Kasi sayang itong mga seedlings kung madadali dito palagi. Kaya hindi lumaki. So ito yung mga pinagdadaanan pagka seedling size pa lang, marami pa. Kaya pag kami nagbebenta sa akin ng ganito, seeds talaga, iniwasan ko na kasi bumili na ako ng ganito dati, ganito kalalaki. Hindi ko rin naman talaga napalaki dahil hindi rin ako nagpatubo nun. So iniwasan ko yung bumili ng ganito mga seedling. Pero yung mga malalaki na okay na yan. Pero yung ganito pa lang kaliliit, mahirap kasi tagal pa hintayin. Taon. Hindi labuti ko, isang taon lang eh. Siguro mga 5 taon pa to bago mo makita yung picture na ito na maganda. Tagal pa. So ito yan. Ayan, ang dami yan eh. Namekos ng daga. Ano kaya ito lalagyan? Wala na mapaglagyan ito. Ayan, dito na lang siya. Ayan ako. So, ayan. Mayroong ano. Sama to sa pag-aalaga ng mga halaman talaga. Mga peste, mga taga na hindi natin minsan na realize until mangyari sa atin. Kumbaga may ganito pala. Kaya yung iba natin nag-aalaga dati, tawanan nila ako kasi ba't ko daw nilalagay sa cage, no? Yung mga halaman ko, lahat sila naka-cage na rin kasi na-experience rin nila to. Hindi man daga, may aso, may mga bata na naglalaro. So minsan kailangan rin talaga protection kasi hindi madaling mag-alaga at hindi rin naman mura itong mga halaman natin. So ayan, may mga mortality rin tayo pagdating sa mga plants. So, kailangan lang talaga natin na i-check palagi kasi kung rin nyo kung hindi ko na-check yan, wala na, matutuyot. Pero imposible naman na hindi natin ma-check kasi lagi naman tayong nag-alaga ng mga plants natin. Check, magdidilig araw-araw. Oops. Ganong diskarte. Ayan na, yung mga natutuunan, napuputol. Tingin kasi isang halaman, biglang naupuan mo na pala yung isa. May bisita, hindi familiar sa growing area mo. Walang diba? Sasagi nila o maupuan nila. So diligan natin, no? Magandang dinidiligan kasi nagsisettle uli yung soil na nabungkal. So wait lang. Kaya yung kumbaga hindi 100% na mabubuhay lahat ng tinanim. Hindi rin 100% na mag-germinate, diba? So pag nag-germinate na, ang challenge mo naman buhayin sila. Kaya may nagbebenta sa akin ito nung nakaraan. Sabi niya, sir, bili mo na yung mga seedling ko. Sabi niya, bili mo na lahat. Sabi ko, bibiling ko sa iyo.
Limang taon pa hintayin ko yan. May chat, tsaka may mga germination na rin naman ako. Hindi ko na naman siya masisi kasi wala nag-aalaga na ng plant siya. May trabaho na siya. Ayan. So far so good naman yung iba. Pero hindi pa natin na check yung dito. Ito pala, ayan, ito yung nabungkal na una ng daga. Kaya dyan ko naman siya nilagay. So ngayon, ang problema naman natin mga seeds, no? So ito yung mga inactivate natin na cephalotus. May mga casualties, no? Ayun, natuyo na. At least okay pa yung iba. Ito yung mga sabi ko sa yung dilaw na brown talaga. Tapos yung gitna niya, ayun, yung mga new growth, ayun yung pag-asa mo talaga. Ang magagawa mo lang, huwag mo pakialaman. Pag pinakialaman mo, climate na naman yan. Mapa-typical or ano. Wala pa ako naalagaan na talagang matibay na cephalotus. Kasi gusto talaga nila medyo humid yung lugar. No? May naalagaan ako yung big boy, tsaka sec giant ba yan? So, ayun, medyo matibay-tibay yun. German Gartex sec giant. So, dito, kahit may nabubungkol-mungkol siya, goods pa rin. So, tingnan natin rin yung trap natin. Hindi ko pa rin nakaakit ko lang. Sinilip ko nung nakita akong ganito. Talagang hindi ka talaga hindi mo i-check. So, ito yung variegated na gracilis. Hopefully, mag-picture to para makita natin ang itsura. Tapos, check nyo rin yung mga plants nyo. Baka may mga tumutubong mga seed pods or flower pala. So, at least alam nyo kung mayroon kayong ipopollinate or i-harvest na pollen. So, wala pa naman. Pero ang maganda dito, yung mga nilagay natin okay naman sila. Di ba kasi lalagay lang natin yung mga nepenthes natin dito. Tapos yung, nagpipicture. Maganda yung mga new growth. Pansin nyo pare-pareha sila. Maganda. So, ayan, baba muna tayo, akit muna tayo. Ayan. Wala tayong nahuli ngayon ng kalaban, So, mamaya natin puntahan dyan. Akit muna tayo sa taas. So, pasensya na kayo, malikot yung camera, hindi tayo nakagimbal. Hindi ko naman rin plano mag-vlog pa kasi marami pa akong upload Pero makita nyo na rin yung ginawa natin kahapon. Kagabi pala. At ito, nag-umpisa na ako mag-propagate ng mga common na hindi man common dahil hindi naman lahat siguro meron na ito. Yung mga gym fences, basta yung mga para sa akin para sa mga regular na nag-aalaga, baka common na sa kanila to. Mga Sanjus. Ayan, puro Sanjus yan. Tapos ito pala puro mga pinicula. Propagation. Agnatha extochynoensis, Cetos, Cyclosecta. May propagation din tayo. Hindi pa ako nakakapag-try niya na successful, kaya hindi ko alam kung magiging successful yun. So, yun. Tapos, ayan, marami pa tayo. Marami. May ilan pa pala dyan na kailangan ko i-propagate or ilipat. Tapos may mga order din ngayon. So, asikasuhin natin. Ito pala, kung hindi nyo pa napanood yung video ko, successful na tayo sa pag-propagate ng white na Venus flytrap. So, yun. Tapos, total update to. Update ko na rin kayo. Bukod sa karumihan pa ng growing area namin. May-update tayo ngayon. Ito. Ayan, ang tataba na ng seed pods. Ang haba na pala. So,
Actually, mas gusto ko yung mataba kaysa yung kasi pag mataba, yung seeds niya, parang para sa akin na mas mabilis mag-germinate. And speaking of germination, parang lapo ng camera ko, hindi ko yata napunasan. Ayun, okay na pala. Focus lang ang problema. So, ayan. So, ayan, may order ngayon na Helianthera. Kaya natin ang maganda-gandang si Sir Joshua. Kasi tagal na nabili sa atin yun at pinagkakatiwalaan talaga tayo na sa atin bumili ng pang terrarium niya. So, bigay natin yung isa sa pinakamaganda. Tsaka hindi humihingi ng tawad basta-basta. Kaya, tsaka sa Shopee so more. So, bigay natin ang maganda yan. Yung magandang pang terrarium na maraming growth right? So, ito si Diabolic Horn. Bagong cultivar natin to. Ayan. So, okay naman siya. So, ito naman yung iba pang mga Helianthera natin na nung dati parang madedage na. Pero ngayon, praise God, at hindi lang isa, naging dalawa pa sila. Ito yung mamamatay na, di ba? Itong plant na to. No, namatay yung ibang mga picture pero naging dalawa sila ang growth. So, itong isang malaking growth na meron na rin napapalabas na malaki rin. At itong isa na nasa gilid. So pagka tinubuan pa yan ng iba pang feature, pwede nang i-divide yan. Tapos itong walang roots dati, ito walang roots to na maliit. Maganda sana to, pero walang roots nung inangat ko, ibebenta ko na sana to eh. So na-delay pa. Pero ang maganda nun tumubo na yung mga mas malalaking feature niya. So mas ibig sabihin malamang may roots na yan. So ito naman na isa rin na sabi ko ito yung magiging mother plant ko. So tumubo na rin, tinubuan na rin ng mga new traps, new feature. Ayan. So dito naman tumubo na rin yung kanyang mga matured feature. Ayan. Pinakain natin ito nung nakaraan, kaya naman yung naging response niya, hindi naman na brown or nang itim. Ayan. So ito mga walang roots to, kumbaga aksidente natanggal. Tinatanim ko pa rin, kung mamatay di mamatay, kung may mag-feature o tumubo ay di salamat. So ganoon lang, kayo magtatapon basta-basta ng mga plants niyo. Tapos meron pala tayong isang, ewan ko kung nahahawakan ng bata yung cellphone, may bumili 2 beses siyang bumili, tapos RTS parehas. So pagka ganoon, dahil hindi rin siguro mapansin ng magulang, binablock ko na lang yung account. Kasi kesa naman puro RTS ako, diba? So pagka ganoon, so isa okay pala, pangalawa hindi na kasi baka sinasadya or bata yung may hawak. So ito pala yung RTS, 3 linggo to sa biyahe or halos isang buwan. So, syempre, pagka ganyan, puting-puti yan. May mga new growth pero puting-puti. So, hindi yan white Venus flytrap, kundi deprived ng light or sunshine para makapag-photosynthesis. So, pag naman dating yan, it's either isama na namin dun sa dati niyang mga katropa na Venus flytrap or ina-acclimate ulit namin. Nang pagka ganito, hindi rin naman kami nanghihinayang kasi for sure lalaki ito agad. At dadami kasi kumbaga na forced dormancy siya, nakapagpahinga siya ng pwersahan. So ngayon for sure gaganda yan at hindi mamamatay dahil nandito yung sphagnumos na not too wet and not too dry. So nasa VIP room siya ngayon. So meron naman tayong tinanim dito na mga tawag ko dito experimental na propagation kasi hindi pa naman ako propagate sa pure sphagnumos kasi nung tinry kong lagyan ng live sphagnumos yung paligid ng isa sa mga pingikula, namatay. Hindi naman namatay as in diretsong patay, kundi nagkabutas-butas yung kanyang mga leaf, kasi siguro mabilis sumaba itong mga sphagnum, although malambot naman siya.
May time kasi pagka nagdidilig ka, mas basa yung sphagnum mo. Siguro ayun yung nagdahilan na maging ano siya. Tag dito, mga butas. Ayan. So, harvest tayo ngayon ng mga propagation natin kasi for sure, okay na sila. So, ang ginagawa pala sa propagation ng pinicula, kukuha ka lang ng leaf. Makapakita nga natin dito. So, halimbawa, ayan. Ito, cyclosecta. Tinry ko lang ha. Hindi ko alam kung magiging successful to. Pero usually, ganito ang pagpo-propagate yan. Kukuha ka ng leaf, ilalapat mo lang sa medium. No? Pwedeng sa dito, live sphagnum moss. O pwede sa any ordinary medium like sphagnum moss and perlite na hindi light. Pero this time, nag-experiment ako. Which is, praise God, successful naman. So, ayan o. May mga baby pinicula na tayo. Ayan. So, hindi ko muna siguro kukunin kasi hayaan ko muna lumaki-laki pa. Tali, hindi pa naman natin gagamitin tong live sphagnum moss. Wala akong plano na gamitin na. So, ayun o. Dalawa yung growth point nito eh. So, ito meron na rin. Halos lahat siya meron na. So, baka magmura yung ating pinicula Aphrodite dahil ang bilis dumami. So, ito yan pagka nag-mature, no? Si pinicula Aphrodite. So, may mga propagation rin ako dito. Ayan yan, ganun lang. Tanggal, lapat, ganun lang nangyayari. Kakaroon sila na. Kaya ang bilis dumami na ito. No? Unang labas ng mga pinicula so sobrang mamahal. Andiyan na yung umorder kami galing sa saan ba yun? Galing pang Italy yata. Ewan ko kung saang lugar yun. No? So, nagpapasabay lang rin kami pero ang mamahal 2.5 to 3.5. Pero yun yun. Isang piraso pinicula. No? Ay nako. Moranensis na dati. Hindi, yung iba kung walang alam na may Moranensis na dito sa atin na nagpo-propagate. Bumibili pa talaga sa abroad. Kala nila ibang Moranensis yung nandun. So, hindi nila alam may tag Moranensis na by that time is 500 to 800. No? Tapos nabili sila ng ganong kamamahal. So, yan. Kaya mas maganda minsan tingin-tingin rin kayo sa Shopee. And so, hindi mo rin naman matawaran yung mahal na pinicula na yun. Dahil ang laki talaga. Pag bumili ka, siguro siguro ganito kalaki. No? Kaya lang kasi minsan, hindi rin marunong mag-pack yung binibilang ko nun. Pagdating dito, talagang wala. Alas wala ka mapakinabangan. Hindi ka naman kapag-reklamo kasi pag nagreklamo ka, sabihin maarte ka pa. No? Kasi dati hirap mahanap at bumili ng carnivorous plant kaya napakamahal. Pero ngayon napakarami na nag-aalaga at nakuha na rin natin kung paano paramihin yung mga galing sa ibang bansa na mga carnivorous plants. So ulan ng ulan rin ng mga nakaraan at hindi na natin kailangan magdilig. Pero nakakita ako ng luma. Siguro ito yung isang pinakauna ko. Ayan, ganyan ka din na TDS meter. O sukatin natin kung gaano taas yung minerals na ginagamit natin na tubig. Wala naman tayong ginagamit na ibang tubig dito sa taas maliban sa tubig ulan. Kaya sukatin natin. So, ayan. Anong sukat niyan? 9, di ba? Ang baba lang. Ayan ang kagandahan ng rainwater. So, minsan, kapag naka-water tray at may mga chemicals tayo nilalagay sa mga plants like pesticides, tulad dito, tumataas ng kaunti. So, sukatin natin din. Kaya mahalaga na may TDS meter kayo. Ayan, naging 17. No? Pero sa tingin ko, mas mataas pa to. Kasi mababa masyado. Pagka mababa masyado yung tubig, hindi mo masukat yung talagang taas ng minerals niya. So, tingin ko mas mataas pa yan. At nag-charge rin tayo kahapon. Fully charge na, bunutin na yan.
Ayan. So, wait lang. Yan natin yung iba pa natin yung water source dito. Ginagamit natin. Ito. Kaya mahalagang hinugasan yung medium. Baka may hinugasan namin. Bukod doon, dilidiligan pa na bago gamitin. So ito, makita nyo mataas. Nasa 100 plus to. Ay hindi bumaba na. Ang galing. So 24. Bumaba na. Kahapon nasa 171 siya. Siguro dahil nauna ng kahapon. Yan bumaba. Kaya yung iba ang ginagawa, ang kanilang mga medium, no, ilalagay din sa bubungan para maarawan, maulanan. Pwede nang gamitin. Papaspagno, mosman yan, or kokopit. Ganun ang ginagawa ng iba. Lalo na dati napakamahal ng spagnos. So, ayan, no? 9 rin. So, kaya huwag kayong ito pala, kita nyo yan. No? Nasa loob ng mataas yung yan. Ayoko na sukatan kasi hindi tatanggal. Pero matataas ang sukat ng tubig pag na-stack Kaya huwag kayo masyado mag-i-stack ng tubig. Ayun pala, huwag mag-i-stack ng tubig. Naka-water tray. No? Papalit kayo ng tubig sa water tray. Pero yung mga tubig nyo na naka-stack sa drum na secured, hindi naman nyo tataas na. Basta tatakpan nyo na maayos. So, nandito yung iba nating mga Venus flytrap. So nilagyan ko ng mga pesticides yung iba dyan, yung sa tingin ko may tama. Ano bang isa sa mga indication kung mayroong peste yung halaman niya? Halimbawa, ganito ka perfect yung mga growth niya. Bigla nakakita ka ng isa, medyo lukot-lukot yung growth. No, wala kasi dito. Parang ganito. Although medyo lukot-lukot talaga yung ganyang cultivar, pero hindi mo makikita ang ganyan ka lukot yan siguro ng healthy. Paaring dormant yan o may peste. Kahit naman dormant, pwede mo lagyan naman ng pesticides. No? May mga pesticides lang talaga na safe, may iba na hindi talaga. Nakakapangit ng medyo katalaman. Pero itong pesticides na ginagamit natin, okay siya. So yan. So ito naman yung update sa mga nilabas natin na mga halaman sa bote. So medyo maganda-ganda na sila, nagkakakulay na. May mga new growth na rin, may mga natunaw rin. Ayun. Pero buti na lang, hindi ganun kalala. So tinubuan rin ng bunga. May grapes pa lang. May grapes pa lang nahulog. So, ayan. Yun ang ating routine. Check. Akala nyo madali. No? Hanggang gabi ako dito kahapon. Hanggang kaya pa ng katawang lupa. Kasi, pag natapos natin to, may time na tayo sa sarili natin. Babalik tayo, larakit naman tayo ng iba. Ganyan. Yun ang buhay mo. Taga-dilig at taga neighbors friends. Yung iba yung dati, mas prepared ko yung pumasok na araw-araw sa office. Kaya lang napansin ko parang stressful masyado. Kaya sabi ko, okay lang, sakto lang yung kita. Kasi yung stress naman ako. Ngayon may time pa ako sa family ko. Pero syempre, sinisipagan pa rin natin kahit nasa bahay tayo. So yan. Ito naman yung pina-reserve. Actually, bayad na to. Kunti na lang yung kulang na ito. Ang modern na ito yung mga estudyante, nagagamitin nila itong experimental. Yung pag-experimentohan ba? Hanggang ngayon hindi pa ako mini-message. Busy siguro sa kagawa ng kanilang thesis report. Ayan. So doon ko yan nilagay dati sa cage. Pero napapansin kong maliliit at pangit yung new growth nila. Nilabas ko na. Sabi ko kung sakaling madali ng ibon o papalitan ko na lang kasi marami naman tayong magaganda pa dito. So kung matagal bago kuhain, may charge yan sa akin. 200 per week, no? Para aganahan silang kunin na kasi kaya naman nilang alagaan yan. Tilik lang, no? Meron nga dito 1 taon hindi na pala 2 taon, mahigit na pala yun. Anyway, yun lang muna at kakain muna ako ng breakfast kasi hindi pa ako makain.
Yan. So may mga nakaka-stress na sa ng mga pangyayari sa ano. Pero gawan naman ng paraan para hindi ka ma-stress. So yun lang, God bless and bye bye.